mo nakakatuwang isipin na pwedeng mapunta kay Kiel VJ itong Julian na to? Dahil alam naman natin na isa sa mga magaling talagang mag-assassin si Kiel VJ sa mga, as in Season 7, one of the Ling Gods of Philippines. At kung bibigyan mo ng isang Julian, for sure, pasok na pasok yan sa playstyle niya. Pero mukhang ngayon na nga, targeted na ang gold lane sa bans ng Blacklist International. Tatanggalin ang Iritel na nilabas ni Kelra during their MSC run. Very interesting dito yung sequencing ng drafting phase ni Coach Bonchan. Kasi imagine, akala mo tatransition na sila in a specific draft and banning wherein pakalat na. Kasi nagban na sila ng Fanny, nagban na sila ng Masha. Tapos biglang bumalik ulit sila dito sa hero for Kelra. So somehow for Blacklist International, they are forcing na yung magiging hero dito ni Kelra is a type of hero na yes, meron damage pero not the usual heroes na ginagamit niya na pumipitek pagdating sa dulo ng game. Sila ng Matilda, pwedeng pang counter or pang huli agad doon sa Claude. Now the Lunox talking about burst para dito sa side of Blacklist and the Akai. Grabe yung opposition. Hindi naman masyado kailangan ng pera para gumana. Pero ito na yon, nabanggit natin yung Ling, napadaan lang naman. Pero mukhang yon ang magiging lock-in ng Omega bilang jungler nila this game. Ni Ryzen, kakaiba yung playstyle. Kumbaga magugulat ka na lang na nadidisrupt niya talaga ang buong Land of Dawn with his playstyle. At babalik na nga tayo doon sa ating Ling ni Ryzen na nakilala natin nung Season 9. Here we go, game number 1, Blacklist International versus Smart Omega. Handa na ba ang crowd? Mga kabarangay at ang mga agents ay sumigaw na at mukhang handang-handa na para sa unang laban dito sa seryeng ito. We can see here both of the junglers mukhang nandun lang sa kanilang mga side. You can hear the fans screaming dito sa ating venue. Now we have Ryzen here securing the purple buff while si Wise naman ay kukuha ng kanyang orange. Nako, napaka-init ng venue na to. Hindi dahil sa air conditioning, kundi sa mga sigaw ng tao, men. Sobrang lala ng energy ng crowd at napakasaya talaga para sa mga players natin. Pero pressure yan, Chantel. Ano kayang mangyayari dito? Napaka-interesting pala, no? Nagra-run ng no marksman composition ang Smart Omega ngayon with Kelra on that Esmeralda at si Renjo naman ay ang nakaback siya. Nakita na natin to last season pero makikita natin muli. Edward! Mukhang habulin na nga Tempest of Blades, bibitawan dito Ryzen. Nais isa ng kunin with a vengeance. But Ryzen will take the first blood in this game. Ito ang kagandahan sa kanilang composition na may dalawa talaga silang sustain. Go for the XP lanes dahil usually they are expecting it to be a dead lane. Oh no! Kiel VJ! Mukhang Makakatakas pa rin naman with the help of the sprint. Blacklist International already trying to zone it out. The turtle marireset pa nga. Ipit! Oy! Nakuha pa rin kahit naipit. Nice retribution coming in from Ryzen, pero he will go down. Blacklist takes the kill. And ito, yung bawi nila. Hahabulin nga ba dito ni Renjo si Wise? Hindi pa uuwiin. Oh my Venus will go down in the hands of Miko. Pero palitan pa rin talaga. Kung iisipin natin, halos pantay lang. Nakuha ng Omega dito yung turtle, pero yung Blacklist nakabawi naman ng kill. Sanay tayo no, na si Ryzen medyo nanggugulo lang. Pero ngayon nakikita natin siya with aggressive turret dives katulad na lamang nung pinatay nila si Edward for the first blood at mukhang napapadaan na naman ang Ling ni Ryzen. Dito si Edward, delikado! Nanakap dito ni Kiel VJ and ito na nga ang combo, 3v1 situation. Edward goes down. Si Wise dito nais bumawi pero mamba out na kaagad ang Omega. For the XP lane, dahil ang alam ng Blacklist usually, ang rotation ay nasa top lane, mainit ang mga pangyayari ngayon. Brilliance burnt here for Haji. Napakagandang rotation mula sa barangay at magkakaroon na naman ng turtle 10 seconds from now. Ang plano ata ng barangay dito ay pahirapan si Edward. Nagkakaroon na tayo ng XP gap doon sa baba. 2 seconds from now, ito na ang turtle. Sino kaya ang unang makakasecure ng positioning around it? Web already has the Demon Hunter Sword, so pwede siya mag-participate dito if ever man na tumuloy. Pero medyo malayo-layo siya. Agawa ng pagawang mangyayari. Wise here tries to pull him down. Renjo medyo low. Mukhang mababangga siya. Hindi na makakatakas pa. Andito naman yung save kami from OLB. Kaso nga lang, yung pagbaba ni Ryzen ay naabangan siya. Pero ang mangyayari lang naman doon ay 1-for-1 trade. Kelra will try and go in and Edward again goes down. A dive for a dive para sa kanila.
Grabe yung pressure na ine-exert ng Omega ngayon sa XP lane ng Blacklist International. Pero dahil dyan, nakakapag-farm si Oheb dun sa taas. Yes, take note kanina, pababa na si Edward but they went, si Oheb, but they went for the double laning. Mid lane clear niya kanina. So mamaya, Again, objective-wise, hindi niya talaga ibibigay to ng basta-basta. Tingnan natin yung mangyayari dito sa Oh. Turtle Dance. Delikado. Renzo nakapwesto, Ryzen, but Wise secures sa Turtle. May heavy spin siyang bibitawan pero wala na sila may ipit. Ryzen tries to go back. Pero ito na nga, yung nakikita natin na control at pacing ng Blacklist. Even though na nalulugi sila, hindi sila natatakong mag-attempt na kumuha ng objective. battle of masteries para sa ating dalawang teams. Napagandang Uy! heavy spin, Uy, but uy, uy! bottom lane. Si Wise dito na nakakaptas may Falling Star Moon pa pero may Oh, basic yeah? duet din naman. Habulin nila isa-isa but Wise goes down. Si Aji naman ang habulin kaso nga lang masakit yan. Kel VJ dito. Mapapop na yung Brilliant so hindi na sila mag-a-attempt na pumalag pa. Pero take note, wala doon si Edward. So, 5 seconds from now, alam mo naman na kung anong pwedeng mangyari dyan. It's Omega versus Blacklist. Napakaganda ng mga pwestuhan around objectives. Parehas veterano, parehas matulis sa pagpwesto. Tignan natin kung sino nga ba ang makakalamang. ang X-Factor ng Let's kabila. go! Kaso nga napapasok sila. At si OF tutumba na. Omega takes the lead here with that pick-off. Haji goes down. At lilipad na si Miko with a circling eagle. Si Edward ngayon ay papalagda sa 5 miyembro. Kakayanin niya nga ba? May vengeance pa siyang binitawan. Pero hindi. That is a triple kill para kay Ryzen. This opens up for Barangay Omega At to 3 for secure none. this Lord. At 3 for non-trade para sa Omega at mukhang masesecure na nga nila ang Lord Sandy. Sabi natin, kailangan lang nila makita si Kel 1 and that was the moment for Omega to kill and take the floor. Hanapin siya. Oh, pero teka lang ha, habang hinintay natin yan, mag-awesome value prediction kayo dahil may team fight na naman tayo. Si Wise ay napapapta ng kanyang heavy spin. So now, merong kolang Omega na pwede nilang pasukin dahil wala nang ang pagtakas. Pero andito na nga si Oh, Oh My Sedway. Days saving Wise. Kaso nga lang mapapatumba ay si Renzo. May bawi sila kaso nabasagan sila ng Torres sa bibitang itaas. But that is a nice defense coming in from Blacklist International. Na kung tutuusin sila yung lugi pagdating doon sa mga Torre. Pero papalag sila sa mid lane. Matatalian din si Kelra. Bibigyan no! niya ba? Pero mukhang makakadulas siya doon sa heavy spin na meron. Kaso nga lang si Ryzen nakapwesto dito sa may bandang likuran. Anytime pwede niyang talunan. Ryzen! Dalawa ang tatamaan pero brilliance nang ipopop ni Haji upang makatakas. Itutuloy nga ba lahat? Sakay! Si Ryzen medyo delikado pero may Tempest of Blades pa naman upang makatakas. Double knockout coming from Kel VJ but Blacklist at yung Omega walang patayan na magaganap. Again, kilitian na naman. Andito rin naman si Renzo, bababangga niya right after the toxining. Kaso nga lang mapapatumba si Ryzen. Blacklist International now at sa lead, may ipit pa yung isa at mukhang si Kelra ang mahuhuli nila. Blacklist na ngayon ang nagwawala. Andito na si Oheb at siya ay mapapasigaw ng kill 1. Blacklist International, buhay pa sila. Kompletong-kompleto habang si Kel VJ at Miko ay tumatakbo na pauwi sa kanilang mga base. Blacklist International with a turnaround play at dahil dun sa turnaround play na yon ay napauwi nila ang mga side ng Omega. Ang barangay ay masusurrender. Ang Lord na to, ang pinakaunang Luminous Lord. Sabi natin, nag-iingay na rin ng mga agents. Nako po, Blacklist International with that Lord secure. Ganun pinagit natin, mabilis lang para sa kanila na kumuha ng objective. Now, for the side of Omega, they have to defend this. The only burst that they have is coming from this Julian. So this is not a type of burst na talagang gugustuhin mo na mapang-clear ng minion wave. Now the Lord is marching in. Kailangan dito for Blacklist, magandang pasok ulit para kay Kelwon as the inhibitor turret is down. Pasag na nga nila yung inhibitor curse sa bibitang kita. May ipit pa yung dalawa pero magbe-base lock na ang Blacklist. look at Kelma! Mahuli nga lang kaso nga lang andito na rin yung save. Boy, ng that's The it, Queen. Mukhang mapapatras sila isa-isa pero papasok naman. Parang pila-pila lang. Ryzen! Pero Ryzen with a jump. Tempest of Blades. Follow. Ando na nga yung damage na inaantay nila. Pero si Haji hindi Starting bibitaw. again. Point Bawi kill. pa rin talaga. Tuloy-tuloy lang ang pagbitaw. At yung Blacklist International na naman ang kukuha ng kalabangan. And this might be it. Game 1 pa lang and nabaliktad na ng Blacklist International. Woo! Hear the crowd! This is MPL Season 10! The highlight match of week number 1 at game 1 pa lang yan, mga kapatid! Again, this is a battle of mastery of skills. Blacklist International holding their base, holding everything on.